Bombo Rinante! Sir, balitang-balita na po dito sa amin, no, sa Pilipinas, yung nangyari dyan sa may Dubai. Kumusta po kayo dyan, sir? Kayo mga Pilipino, kumusta po? Dito naman sir sa area namin, okay naman po dito, medyo mataas yung area namin. Yung video ko kahapon, kung nakita nyo, sa baba ng building namin yun eh. Kasi inaabangan ko rin, baka biglang tumaas yung tubig kasi may sa parking, baka abutin yung sasakyan. Pero doon sa mga ibang lugar na medyo mababa, lalo sa may mga tunnel, malalim talaga yung tubig, baka talaga lubog yung mga sasakyan. Kasi sir, maraming Pilipino dyan, di ba, sa Dubai? Maraming Pilipino dyan. Napakarami pong Pinoy dito. Pero kayo sir, may group ba kayo na Facebook, parang nagkukumustahan kayo dyan? Bali, lang sir, Facebook din, WhatsApp, pero lahat naman po ng mga Pinoy dito, alam naman natin na sanay naman sa baha ang Pilipinas, kaya ready ang mga Pinoy dito. Pero yung sa personal experience mo sir, yung malakas na ulan ay nagising po kayo ng mga time na yon? Bali, nandito po ako sa bahay noon kasi nga, nagpo-forecast naman sila kung kailan uulan ng malakas o babaha. Kumbaga nagwa-warning yung mga government dito. So yung mga pwede namang mag-work from home o hindi na lang lumabas. Ganun po nangyari sa akin, sa aming mag-asawa. Nag-work from home na lang, tapos ako hindi na lumabas. Yun, nag-abang na lang talaga ako na kung uulan ba talaga o hindi. Yun, umulan nga halos maghapon. Mga ilang oras kaya yung ulan sir? Diyan sa area po ninyo? Matagal po sir, kasi umpisa ng madaling araw, umuulan na. Tapos titigil siya ng 1 hour. Tapos yung last na malakas na ulan po, 1 PM dito talaga. Yung bumuhos talaga. 1 to 3 PM ganyan. Talagang napakalakas na ulan. Pero gano'n na kayo katagal dyan sa Dubai sir? Ako sir, 6 years na po ako. Yung misis ko, 10 years na siya rito. Bali sa inyong experience ay first time ito nangyari na ganun kalakas yung ulan dyan sa Dubai? Opo sir, ayon sa mga nakapagsabi sa akin, sa 75 years dito, ngayon lang bumaha ng napakalaki. Although nung last year bumabaha pero hindi ganito kalalim. Hindi ganito kumbaga pinsala yung nangyari. Pero nung time sir na nakita mo yung parang yung baha ay umaangat na, no? Parang tumataas na yung tubig baha. Ano yung nararamdaman mo ng time na yun, sir? Siyempre, po sir, naninibago ako dito kasi desierto to, lugar na to, puro siya. Bihira po talagang bumaha dito, umulan. Dati nga sir, mga first year ko rito sa Dubai, yung umulan lang ng isang beses sa isang taon, kumbaga lahat ng tao halos natutuwa kasi, umuulan. Lahat nagbibideo. Pero pag nung kahapon na sobrang lakas na, parang naisip ko, kakaiba na ata talaga dito panahon ngayon. Bakit ang lakas na ng ulan? Talagang bumabaha na, sir. Pero sa iyong pagkakalam, sir, ay malaking party ng inyong lugar yung binaha? Bale, sir, yung dito kasi sa Dubai, state ng Dubai, meron ding state ng Ras Al Khaimah. Doon po kasi sir sa Ras Al Khaimah, Al Ain, malapit sa bundok. Kumbaga, pag umulan sa bundok, ang bundok naman po dito, bato-bato, walang puno. Pag ulan po sa bundok, siyempre lagas-las pababa, doon mas malakas ang tama ng tubig. May nakikita po ako na talagang nag-landslide, pero medyo malayo-layo po yung dito sa Dubai. Pero after nitong nangyari sir, no, ay kumusta naman yung ating embassy, no? May pag-contact ba silang ginawa diyan sa inyo? Ang embassy naman sir dito updated din naman sila kung may mga kabayan sila na medyo nagka-problema tayo o naapektuhan. Tutulong naman po sila. Ngayon, hindi pa lang po ako nakakakuha ng update kung anong hakbang yung ginawa nila kasi bumaba lang po ako kanina sa building, nakita ko, pero hupa na naman yung tubig, wala na. Medyo sumanag na rin yung araw. At hindi naman po nagpapabaya yung ating embassy dito, lalo na pa sa mga Pinoy na kababayan natin dito. Holiday po ngayon dyan, parang walang pasok dyan ngayon, sir? Ngayon po, diniklara ng government
mula kahapon, kumbaga in-extend nila yung remote, lalo na sa mga estudyante o sa empleyado, pwede silang magtrabaho sa bahay. Which is mas safe naman po para sa lahat. Pero hindi ba nawalan yung yung electricity, yung kuryente dyan, sir? Mayroon naman yung mga internet, kasi nagkausap tayo, malamang may internet pa. Yung mga internet, may area lang po na nawala, yung siguro sa malakas talaga yung tubig. Pero dito sa aming area, sa location namin, normal naman po yung internet at electricity. Sir, marami kasing nag-aalala ng mga kababayan natin, no, sa sitwasyon ninyo. So ano na lang yung gusto po ninyong sabihin, sir, para naman humupa yung mga pag-aalala namin dito? Sa mga kababayan po natin, lalo-lalo na sa may mga kamag-anak sa Pinas na nandito, ang government of Dubai naman po, UAE, may mga precautionary silang ginagawa para maibsan yung pag-aalala ng mga kababayan natin at maiwas sa kapahamakan. Katulad po, dineklara nila na kahapon pa na kung hindi naman importante, huwag nang lalabas ng bahay. At every time po, yung mga kapulisan dito, nagro-robing sila para malaman nila ang sitwasyon. Tsaka hindi po nagpapabaya ang UAE, lalong-lalo na Dubai, sa mga kababayan sa pagpapaalala, lalong-lalo na sa mga expat, sa mga Pinoy, na mag-iingat palagi at sumunod na lang sa kanilang mga precaution. Okay. Sir, last sir, baka mayroon kayong gustong i-shoutout, no? Kasi hindi lang tayo napapakinggan at nakikita sa Northern Mindanao at sa Visayas, sir, but maging sa buong mundo, no, via Facebook Live ng Bumbu Radio Cagayan de Oro. Yung shoutout nyo po, sir, lalo na po may mga fans po pala kayo, mga followers. Sige po, sir. Yun lang pa. Shoutout pala, sir. Salamat sa mga followers po at mga sumusuporta sa aking munting channel. Salamat, sir, sa pag-imbita sa akin sa pag-interview rito. Hindi po akalain sa totoo lang. Sige. Sir, maraming salamat po. Ingat. Mayroon pa kayong habol, sir? Na-shout out. Okay na, sir. Gusto ko lang ipahatid sa mga kababayan natin sa Pinas. Okay naman po yung mga OFW natin dito. Yung embassy natin dito, hindi yung nagkukulang. Tsaka yung government ng Dubai, UAE, hindi po sila nagpapabaya, lalong-lalo na sa mga expat na katulad namin dito. Okay. Sir, maraming salamat po at ingat po kayo dyan, no, sa Dubai. Maraming salamat po.